Kapag isang batang lalaki ay iniwan sa isang wildlife reserve, isang leon ang nakakita sa kanya na umiiyak sa kalsada. Ang matinding mabagsik na pusa na ito ay nakipagtitigan sa batang lalaki at naglabas ng isang malakas na angal habang nagsisimula siyang magtakbo patungo sa kanya. Ang sumunod ay tunay na kamangha-mangha. Ipinagikutan ni Scout ang batang lalaki. Ang mga iyak niya ay lalakas pa. Maaga pa sa umaga at wala nang ibang tao sa paligid. Si Scout, ang malaking leon, ay naglalakad pabalik-balik. Ang simoy ng umaga ay dumadampi sa kanyang kamangha-manghang man. Bigla siyang tumigil at matamang tinutok ang kanyang mga mata sa batang lalaki. Ang mga pisngi ng bata ay pula at namamaga mula sa pag-iyak. At tinitingnan niya ang malaking pusa na may mga mata na puno ng luha. Inangat ng leon ang kanyang ulo at umangal. Ipinakita ang kanyang mga pangil sa isang matinding pagpapakita. Sa maduming kalsada, wala nang matakbuhan ang batang lalaki. Muling umangal si Scout. Tinitingnan ang bata na may galit na kumikislap sa kanyang mga mata. Nanirahan si Scout sa safari reserve mula nang iligtas siya ni Ethan, isang wildlife ranger, noong siya ay isang kuti. Natagpuan ni Ethan si Scout na nakayakap sa katawan ng kanyang ina na wala ng buhay matapos atakihin siya ng mga poche. Ang kutit ay sobrang bata pa upang mabuhay ng mag-isa, kaya inalagaan siya ni Ethan. Bumangon siya sa lahat ng oras ng gabi upang pakainin at alagaan siya. Nagtatrabaho si Ethan sa reserve mula pa noong siya ay 16 na taong gulang at naintindihan niya kung gaano kahalaga na isama si Scout sa ibang mga leon sa lalong madaling panahon bago siya maging masyadong umaasa sa mga tao. Ang malaking reserve ay may ilang leon prides at umaasa lang si Ethan na may isa sa mga karanasang ina na tatanggap kay Scout bilang sarili niyang anak. Kaya, nang maging malakas na ang kutit, ipinagkatiwala siya ni Ranger sa pangangalaga ng isang leonisa na bagong nanganak ng pangatlong anak. Siya ay isang protektibong ina, ngunit isa sa mga pinakamalumanay na leones na nakita ni Ethan. Isang kombinasyon na taimtim niyang pinanalangin na magtagumpay para sa kabutihang palad ni Scout. Salamat na lang, ang karanasan ng Ranger ay natutunan siya ng mabuti at tinanggap ni Leonisa si Scout. Si Ethan ay labis na tuwa sa kinalabasan at sa mga sumunod na taon, nakita niyang lumaki si Scout at naghiwalay sa Pride. Ang mga lalaking leon ay mga nag-iisang nilalang at ang pag-iwan sa kaligtasan ng Pride sa unang pagkakataon ay laging mapangani. Alam ni Ethan na ang pagkakataon ni Scout na mabuhay ay mas mataas sa reserve. Ngunit may pagkakataon pa rin na makatagpo siya ng mas dominanteng lalaking leon at ang dalawa ay mag-aaway tungkol sa teritoryo o mga baba. Ang mga leon prides ang paborito ni Ethan na bahagi ng pagtatrabaho sa reserve. Ngunit tinitiyak niyang masusing minomonitor si Scout sa lahat ng oras. Matapos siyang iligtas bilang isang kuti, may personal na interes ang batang Ranger sa kaligtasan ng leon. Ngunit gagawa si Scout ng isang bagay na hindi kayang isipin ni Ranger. Sa kabila na mahihap na pagsisimula sa buhay, tila na itatag ni Scout ang kanyang sarili sa reserve. Ang kanyang tapang, matinding atitude, at malaking katawan ay mabilis na nagdala sa kanya upang maging isa sa mga pinakadominanteng lalaking leon sa reserve. Alam ni Ethan na may mga laban na nangyari kung saan si Scout ay lumabas bilang panalo. Hindi ito maganda, ngunit kalikasan ito, at ang mga hayop ay namumuhay sa reserve tulad ng ginagawa nila sa will. Ang tanging pagkakaiba ay dito, ligtas sila mula sa mga poche, at kung kinakailangan, mayroong isang veterinary team na nagsisiguro sa kaligtasan ng mga hayop, na mahalaga dahil marami sa mga ito ay mga endangered species. Kaya, bagamat may mga pagkakataong nag-alala si Ethan para kay Scout, alam niyang siya ay nasa pinakamainam na lugar. Kahit na ang reserve ay nagsasagawa ng pinakamahusay nilang proteksyon laban sa mga poacher, kamakailan lang ay nakaranas sila ng ilang issue mula sa mga hunt na nakakapasok sa reserve. Bagamat wala pang hayop na nasaktan, ngayon ay pinakamahalaga na palakasin ang mga hangganan ng reserve at pigilan ang mga poacher. Sa pamamagitan ng mga huminang hangganan, matutuklasan ni Scout na siya ay haharap sa isang batang umiiyak. Ang nag-iisang leon ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog, sumisikat ang araw, at ang mga leon ay pinakaaktibo sa mga mas malamig na oras ng araw. Ang tiyan ni Scout ay umungol na mababang tunog, at ang leon ay tamad na nag-stretch. Panahon na para manghuli. Ang paghahanap ng pagkain, habang hindi bahagi ng isang pride, ay maaring mahirap. Ngunit mukhang magaling naman si Scout sa pagmanad. Pumayo ang malaking leon at muling nag-stretch. Ang kanyang malalaking paa ay humarap sa kanyang harapan. Ngunit may isang bagay na nag-udyok sa kanya upang tumigi. Isang tunog na tinangay ng hangin at isang kakaibang, pamilyar na amoy sa hangin ang kumuha ng kanyang atensyon. Sinundan ng leon ang kanyang mga pandama, at bigla, sa madamong kalsada,
Nakita niya ang isang batang umiiyak na iniwa. Nilasahan ni Scout ang kanyang mga labi at naglakad patungo sa bata. Ang maliit na bata ay nakaupo sa gitna ng kalsada. Ang hood ng kanyang asul na jacket ay nakataas sa kanyang ulo. Hindi siya lalampas ng 3 taon, at ang kanyang mga iyak ay malakas at puno ng kalungkutan. Pinanatili ni Scout ang distansya, ngunit nagsimulang mag-ikot-ikot sa paligid ng batang lalaki. Hindi inaalis ang kanyang mata mula rito. Ang tunog ay matalim, at ang pag-ugali ni Scout ay nagbabago bawat segundo. Ngayon, ang leon ay naglalakad pabalik-balik na parang naguguluhan tungkol sa sitwasyon. Bigla siyang tumigil. May isang bagong amoy na lumabas sa hangin. Inamoy ni Scout at tumaas ang kanyang balahibo. Nakipaggitigan siya sa batang lalaki na ang mukha ay namamaga mula sa pag-iyak. Naglabas si Scout ng isang nakakatakot na angal. Ang mga pangil ay nakabukas. Ang maliit na bata ay natigilan at tumahimik. Ang galit ay tila pumasok sa mga mata ni Scout. Ngunit napansin ng bata na hindi siya tinitingnan ng leon. Ang leon ay nakatingin sa likuran niya. Bigla, si Scout ay sumugod patungo sa batang lalaki at tumalon sa ibabaw ng kanyang ulo. Pasensya na sa abala. Bago tayo magpatuloy sa kwento, hinihiling ko po na i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Napakahalaga po nito sa amin. Maraming salamat po. Isang nakakatakot na tunog ang nagpabalik loob sa bata. Nasa sahig ang pangalawang leon at si Scout ay nakatayo sa ibabaw nito. Umaangal at kumakalabit gamit ang kanyang malalaking pangil. Ang dalawang leon ay nakipaglaban sa maikling oras. Ngunit hindi kayang tapatan ng pangalawang leon si Scout. Habang si Ethan ay papalapit sa madamong kalsada. Hindi alam ang hindi kapanipaniwala na tanawin na malapit nang makita. Ang pangalawang leon ay nagtatangkang palayain ang sarili mula sa mga pangil ni Scout. Sumulpot si Ranger mula sa kanto at nakita ang dalawang leon na nag-aaway. Hindi isang bihirang tanawin sa kanyang trabaho. Ngunit nang makita niya ang batang lalaki na ilang talampakan lang ang layo mula sa mga leon, naramdaman niyang nahilo. Wala siyang ideya kung paano nakapasok ang bata sa reserve. Ngunit alam niyang siya ay nasa pangani. Inapakan ni Ethan ang pedal. Pinabilis ang kanyang jeep patungo sa batang lalaki. Nakawala ang pangalawang leon mula sa bigat ni Scout at naglakad palayo habang ang mas malaking leon ay umangal at bumalik sa batang lalaki. Mahal na mahal ni Ethan si Scout kaysa sa lahat ng bagay sa mundo. Ngunit kung nasaktan nito ang maliit na bata, magiging isang sakuna para sa reserve. Ngunit ang nangyaring susunod ay halos magdulot kay Ethan ng aksidente sa sobrang gula. Humiga ang malaking leon sa tabi ng batang lalaki. Lumilikha ng isang protektibong hadlang sa paligid nito habang sinusuri ang kanyang teritoryo upang tiyakin na walang ibang nakapaligid na makakasama sa bat. Ang nasaksihan ni Ethan ay hindi isang labanan ng dalawang leon para sa pagkain. Si Scout ay nagprotekta sa bata. Inatake niya ang ibang leon upang iligtas ang batang lalaki. Bumalik sa alaala ni Ethan ang araw na natagpuan niyang umiiyak si Scout habang nakasandal sa katawan ng kanyang ina. Nakita ba siya ng leon sa umiiyak na bata na tumutugma sa kanya? Anuman ang nangyari, nagulat si Ethan. Talaga sanang umaasa si Ethan na tama ang paghusga kay Scout. Dahil kahit na ang leon ay nagprotekta sa bata, kailangan niyang iligtas ang bata mula sa kalsada at malaman kung ano ang nangyari. Kung hindi papayagan ni Scout na lumapit siya sa bata, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pinatay ni Ethan ang makina at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng jeep. Sa lahat ng mga ranger sa reserve, si Ethan lamang ang pinagkakatiwalaan ni Scout. Ang batang ranger ay kayang magbantay at mag-track sa leon ng ilang oras nang hindi ito inistorbo ni Scout. Palaging alam ni Scout na nandoon siya. Ngunit parang mayroon pa siyang alaala ng pagliligtas ni Ethan sa kanya na naging dahilan para tratuhin siya ng leon ng iba. Inaasahan niyang magagamit ito sa kanyang pabo. Nang lumabas siya mula sa kaligtasan ng kanyang sasakyan, pinanood siya ni Scout habang dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit ang malaking leon ay hindi nagmamadaling maglaka. Tinitingnan siya ng leon mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang kanyang kredibilidad. Isang mahabang stretch at tumayo siya at naglakad palayo. Matiyagang naghintay si Ethan. Nakapasa siya sa pagsubok ni Scout. At hindi niya balak sirain ang lahat sa pamamagitan ng pagmamadali. Nang ang leon ay nasa ligtas na distansya, kinuha ni Ethan ang bata at nyaka. Kasama si Scout sa kanyang tabi. Ilakalmado ang bata. Ngunit nang mawala na ang leon, nagsimula na namang umiyak ang bata. Walang magawa si Ethan, kundi hawakan ang bata, habang sinubukan niyang magmaniho, nang dahan-dahan pabalik sa opisina. Habang ang kanyang isipan ay nagmamadal. Bakit siya iniwan sa kalsada? Gulat na gulat din siya sa hindi kapanipaniwalang aksyon ni Scout. Ang pinakamabilis na paraan upang subukang makakuha ng mga sagot tungkol sa bata ay ang suriin ang CCTV footage.
na umaasa na may makikita siyang impormasyon. Ngunit nang suriin ni Ethan ang CCTV mula sa mga hangganan ng reserve, may nakita siyang ikinalungkot ng kanyang puso. Isang matandang sasakyan ang lumitaw sa footage, sa labas lang ng hangganan ng reserve. Sa ilang sandali, nakilala ni Ethan na ang driver ay isang batang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, isang batang babae ang bumaba mula sa sasakyan na may hawak na bata. Mabilis niyang tiningnan ang paligid at pagkatapos ay nakita ang hinahanap niya, isang kahinaan sa bako. Pagkatapos ng ilang pagsubok, pinilit niyang dumaan kasama ang bata at inilagay siya sa madamong daan kung saan nakita siya ni Ethan. Pinanood ni Ethan habang hinalikan ng babae ang maliit na bata sa noo at pagkatapos ay bumalik sa sasakyan nang hindi siya isinama. Pinanood ni Ethan habang ang kamera ay ipinakita ang batang lalaki na naghahanap sa kanyang mga magulang, ngunit wala na sila. Mas lalo pang nalito si Ethan. Ang halik sa noo ay malambing at puno ng pagmamahal. At may nararamdaman si Ethan na tila wala ng pagpipilian ang babae, kundi iwanan ang batang lalaki. Ngunit bakit sa loob ng reserve, kung saan siya ay magiging delikado? Inisip ba niya na ang mga security camera ay pinamamahalaan, kaya agad itong makikita at mapupunta ang bata sa tamang kama? Naakala ba niya na may ranger na malapit upang iligtas ang bata? Ipinagpalagay ng batang lalaki na hindi niya malalaman ang lahat ng sagot sa kanyang mga tanong. Siyempre, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mahanap ang mga magulang ng batang lalaki. Ngunit may isang bagay na nagsabi sa kanya na malamang ay matagal na silang nawala. Pagkatapos pagmasdan ang mga footage, nagluto si Ethan ng pagkain para sa batang lalaki. Tila nakapagpakalma ang bata, kaya't nagdesisyon ang ranger na magandang pagkakataon na ito upang makuha ang ilang impormasyon mula sa kanya bago siya tumawag sa mga awtoridad. Ngunit mukhang natatakot ang bata, at ang tanging nakuha ni Ethan mula sa kanya ay ang pangalan nito, David. Panahon na para gumawa ng mga mahihirap na tawag. Ngunit habang nakikipag-usap si Ethan sa mga awtoridad, pinagmamasdan niya si David na kumakain ng dahan-dahan at bigla siyang tinamaan ng isang kakaibang kaisipa. Iniligtas ni Ethan si Scout bilang isang batang leon nang mamatay ang ina nito, at ngayon, nasaksihan niyang pinrotektahan ng parehong leon ang isang batang lalaki matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang. Parang bumalik ang lahat sa simula, ngunit sa pagkakataong ito, walang mag-aalaga sa bata kapag umalis na siya. Pag-aalaga ni Ethan, habang si Scout ay laging kasama ang ranger. Alam ni Ethan na ang desperasyon ang nag-udyok sa mga magulang ng bata na iwan siya. Ang ilan sa mga taga-bukid sa paligid ng reserve ay mahirap, at alam ni Ethan na ang pag-aalaga sa isang bata ay magasto. Naisip niya ang mga footage ng kabataang babae, at si David na desperadong naghahanap ng kanyang mga magulang, at siya'y napuno ng kalungkutan sa kung ano ang mangyayari sa bata kapag umalis na siya sa reserve. Nang dumating ang mga awtoridad, si David ay nanonood ng mga video sa telepono ni Ethan. Matapos kumain ng ilang pagkain, tumuwid ang bata at patuloy na tinuturo ang labas, sinasabi ang leon, at gumagawa ng tunog na parang umuungal na ikinatawa ni Ethan. Tinatanong ni Ethan ang mga awtoridad tungkol sa kung ano ang mangyayari sa bata. Sabi nila, kung hindi nila matutunton ang anumang kamag-anak na kukuha sa bata, ilalagay siya sa isang ampunan na may pag-asa na maampon siya. Mukhang napakaraming pagbabago at pagkagulo para sa isang batang tulad ni David, at hindi nais ni Ethan na pag-isipan kung paano ito makakaapekto sa kanya. Bago pa man siya mag-isip ng husto tungkol sa kanyang ginagawa, nagboluntaryo ang batang ranger na alagaan ang bata, habang ang mga awtoridad ay naghahanap sa pamilya nito. Isang baliw na hakbang iyon. Wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng bata, ngunit nakuha ng batang lalaki ang kanyang puso, tulad ng ginawa ni Scout maraming taon na ang nakalipa. Ilang araw lamang ang lumipas, ngunit nakatanggap si Ethan ng masamang balita, hindi natagpuan ang pamilya ni David. Kailangang kumunta ang batang lalaki sa ampuna. Tinutok ni Ethan ang kanyang mata sa bata, sa loob ng maikling panahon, napakabilis niyang nakapag-adjust. Kahapon lang, dinala siya ni Ethan upang maglibot at makita ang mga leon, at ang bata ay natuwa nang makita ang mga kutit na tumatakbo sa paligid. Nakakatuwang makita ang reserve na labis na minamahal ni Ethan sa mga mata ng batang iyo. Alam ni Ethan na sa paglaki ni David, magkakaroon siya ng mga tanong tungkol sa kung bakit siya iniwan, at bagaman walang makakapagsabi sa kanya ng tiyak, may isang tao na magsasabi sa kanya na mahal siya ng kanyang mga magulang, isang tao na makakapagsabi sa kanya kung paano siya pinrotektahan at naligtas ng isang matapang na liok. Ang taong iyon ay si Ethan. Napagpasyahan ni Ethan, walang ampunan para kay David, ang ranger ay magiging ampon nito. Ang mga sumunod na buwan ay mahirap habang dumaan si Ethan sa mahabang proseso ng pag-aampon,
upang maging legal na tagapag-alaga ni David. Ngunit sa wakas, sa dulo ng lahat, ang bagong ama at anak ay naglakbay upang makita ang mga leon at ipagdiwang ang kanilang bagong kabanata ng magkasama. Sa ilalim ng huling sikat ng araw, malapit sa lugar kung saan natagpuan si David, naroroon si Scout. Na mabangga ang jeep, napansin ng leon ang isang batang lalaki na nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng bintana. Dahan-dahang itinaas ni Scout ang kanyang ulo, upang tingnan ang lalaking hindi lamang nagligtas sa kanya, kundi pati na rin sa batang lalaki. Hindi na makapaghintay si Ethan na ikwento kay David ang kwento ni Scout kapag siya ay medyo mas matanda na. Sa isang leong nailigtas at batang pinagtibay, ang buhay ng Ranger ay maaring magmukhang hindi karaniwan, ngunit hindi niya ito ipagpapalit ni isa man sa lahat. Natuwa ka ba sa kwentong ito? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa posisyon ni Ethan? Ampunin mo ba ang bata o ibibigay siya sa ampuna? Nakakita ka na ba ng leong? Ipaabot sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-subscribe sa channel na ito at mag-iwan ng like. Talagang ang ipinakita ni Ethan na mayroon siyang malaking puso. Ang pag-ibig ay palaging nangangailangan ng lakas ng loob, hindi tako. Maraming salamat sa pakikinig at magkita tayo sa susunod.